Boss, ganito po boss ang pagbibistay boss. Tamang pagbibistay. Yan, ito. Yan. Yan. Huwag mo sasagarin kasi yung mga ano, yung mga patong ano dyan, posibilidad na malaglag. Mahirapan kang magpuli. Yan. Dali, buong mata. Tamang pag-aakot din yan, yung proseso din yan. Yan. Magandang umaga mga ka-electrician. Ngayon nandito tayo. Ang hihilahin naman natin ay yung cable saka yung data. Ayan. Si bawat kwarto nito merong data. Kailangan may data at cable para sa kanilang signal sa TV. Pati yung telephone wire. Ayun natin at ito siya. Yung iba ay nahila ko na. Ibabagsak na lang dun sa IDF, dun sa power room sa may panel board, tag nito. Power room, dun ibabagsak lahat ng data pati cable kasi nandun yung magiging server. At ito siya mga ka-electrician. Yung ihilahin natin packet sa kesame. Yan. Yung kabilang kwarto nahila ko na. At ayun na nga. Ito nahila ko na siya kahapon. Isang cable at isang data. Tapos dito sa kabilang kwarto meron na rin ito. Isang cable din at isang data. Yan. Tapos ngayon naman dito sa isang kwarto at ito nga yung kable. Akyat tayo sa taas. Bale ito yung nahila ko dun sa dalawang kwarto. Yan. Isang data at isang cable. Tag-isa sila parehas doon sa isang kwarto. Ngayon, bago ko ito ibagsak sa IDF, kasi ito yung tubo nila, yan sa ilalim, yung natatakpan ng tubo. Pupunta yan dun sa power room, yan ibabagsak lahat. Bago ko ibagsak kasi yan, dapat makasabay yung naanditong ihilahin ko na data. Andito. Yun, meron pa ako ihilahin dyan, yung nakaprepare nga. At samahan nyo ako. Nakatakot dito, nakalimutan ko buksan ng ilaw. Yun. Ito siya. Hilahin natin to. Try ko. Tumama pa yung siko ko rito sa bakal. Ayun, bumangga. Mababain natin to. Ang hirap ng daanan dito. Puntahan natin sa ibaba sa kwarto kasi sumabit natin yun sa kwarto yung alambre na yun kasi sumabit yung sigurado dun sa box. Mababa muna tayo mga ka-electrician. Ngayon na na natin yung sumabit, pupuntahan uli natin dito sa ilalim para mahila natin. Mabas na siya. Puputulin na natin sa baba. Nagugulan talaga ako rito sa na to, camera ng cellphone na to. Pababa tayo para putulin yung cut 5 na yun, cut 6 para sa data pati yung cable. Ito na yung hinila natin, putulin na natin. Lilipat tayo sa kabila. Mapupurol na yung place ko. Yan, putol na. Doon naman tayo sa kabilang kwarto maghila at alanganin na ito hindi naabot. Kunin natin yung isa sa taas. Bagong bili ni Saray, ubos na. Kaya tayo kunin natin yun para yung kabilang kwarto ay mahatakan na rin. Shout out kay Nestor na nagbabarnis. Kaya nagbabarnis ng hagdan dito. Kalat na yung cable dito. Mamaya hahatakin ko ito lahat papunta ron sa server. Hahatakin ko lahat yan. Yan yung nagkalat na cable at data. Hahatakin ko lahat para papunta dun sa baba sa server. At ito naman yung cable wire na kinuha ko. Labo talaga ng camera. Pasensya na po kayo, labo ng camera natin para may ulan. Yan, pababa tayo sa second floor.
Tali natin to ron para mahila dun sa taas. Tali na natin yung wire nung data, yung cat 6, pati yung cable doon sa kabilang kwarto. At ngayon ihilain na naman natin dito sa kabila. Nagkalat yung mga wire ko rito. Yan o, tingnan nyo. Nagkalat yung cat 5, saka yung cable wire. Ibabagsak ko dun sa server itong data. Ito, yung sa internet. Babagsak natin yan sa power room kasi nandun yung server. Pero kailangan bago ko ibaba yan, sama-sama na sila para isang hatakan lang. Nakita nyo po yung dami nung yung wire na para sa data sa internet. Bago ko hatakan yan dun sa IDF, dun sa magiging server, kailangan lahat na sama-sama na para isang hatakan lang. Kasi napakahirap po kasi mag-isa lang ako na nagwa-wiring. Wala tayong kasama rito. Yan, kalat na kalat siya. Kailangan bago ko yan ibagsak sa ibaba, lahat naihatakan na rito. Papunta ron sa lahat ng galing sa kwarto na internet. At hahatakin natin yung tinali natin kanina. Samahan nyo ako, tara. Hirap ng daanan. Ito siya. Aray ko. Ayun, lumabas na. Ayan. Sumabit ito sa ibaba. Kailangan pupuntahan natin. Tanggal yung pagkasabit. Akyat baba. Pag sumasabit yung kable, kailangan bumaba. Ngayon naman dito tayo sa taas para hatak ulit. Tara. Hirap nang walang kasama. Sumabit na naman yata. Diyos ko, bababa na naman tayo para ayusin yung sumabit na to. Tingnan natin sa baba. Ang ginagawa mo dyan, Tor? Bakit mo ini-is-is yan? Yari ka. Seryoso. Ayun, langsung nakabit. Wala na yung cat 6 o mga kable na nagkalat rito kasi hinila ko na pabalik kasi ipapasok ko na siya. Pero uunahin ko munang tutubuhan yung nandudun. Yung nandudun hinata ko dun sa kabila para lagyan natin ng PVC at isasabay natin dito sa isa na to. At yung nandito naman hinila ko na rin pabalik. Ito yan, ito na siya. Yan, kabalunbo na lahat. Kasi dalawa rin yan, dalawang kwarto. Dalawang kwarto may internet siya, tapos may cable. Yung isang kwarto mayroong internet, may cable. At ibabagsak natin lahat yan doon sa magiging server. Dito siya dadaan sa DDoS na to. Yan, tinakpan ng isang tubo na bakal. Diyan yan babagsak lahat. At sana di tayo mahirapan magpasok dyan. Ito mga ka-electrician, naalala ko tong cat 6 na to. Pag hindi ka marunong mag-loop, hindi mo siya mahihirapan, mahihila mo siya. Bakit hindi? Kaya lang, number 1, mahihirapan ka dyan maghila. Kasi ito, pag di ka nito marunong na magsalansan, nako, magulo pa sa buhay, magulo pa sa buhok na kulot. Ang hirap hilahin. At
Shout out sa mga nakasama kong technician nung ako'y nasa SM. Kasi lalo nung nasa MOA Arena ako, mga ka-electrician, mula ground floor, mula basement hanggang dun sa pinakataas sa may cooling tower. Isa ako sa mga nag-terminate sa IDF ng internet, yung data. Kasi nung mga panahon na yun ay ang trabaho natin ay sa ano tayo, sa instrumentation. Ginagawa natin doon yung motor ng AHU, kailangan kasi susunod yun sa computer, kaya meron kaming nililinya na data. Pag i-program yun ng programmer namin doon sa Tropical, doon sa Pasig, yung mga motor ng AHU na nagsusupply ng lamig sa bawat tenant sa loob ng SM, yun umaandar yung yung mga motor na yun sa tulong din ng mga motorized valve, yung mga mechanical. Pero kami na rin yung mga nagwa-wiring noon. Kapag na-program yun, po-program ng programmer yun, tatanungin yung technician na nag-wiring kung saang ba nakatusok, kasi DDC po yung ginagamit namin dati noon sa SM, Digital Direct Control. DDC siya. Tapos meron kami mga BFD na ikinakabit sa motor para kung gugustuhin na yung andar ng motor ay pabagalin, kaya siya pabagalin. At kung pabibilisan naman, kaya siya pabilisin. Tulad ng yung motor sa mismong sa cooling tower, yung nag-aano ng tubig para magkaroon ng tubig dun sa mga magbibigay ng lamig dun papunta sa AHU, na minsan konektado yun sa chiller. Kaya mapapansin nyo yung ducting malamig kasi nanggaling sa AHU. Yung AHU na yun may tubig na nanggaling sa cooling tower. Parang paikot-ikot lang siya, cooling tower, chiller, AHU, babalik. Kaya yung AHU merong supply air return, tapos mayroong supply air, tapos may return air. Kasi pagbuga ng lamig, kailangan may hangin na babalik, higupin. Ganun yung proseso sa ducting. Doon ko to naaalala pag naglalagay kami ng sensor, at lahat ng tenant sa SM, lahat yan sila may mga sensor kaming nilalagay para yung lamig, kasi bawat tenant may may aircon siya. Pero isang lang yun. Halimbawa sa isang hilera, 10 tenant, isang ducting lang yun. Pero nakokontrol yun dahil sa sensor na ikinakabit namin sa bawat tenant. Kung gusto pala kasi yung aircon, kung gusto pala lamigin ng gusto o tamang-tama lang. Depende kasi sa setup dun sa sensor na ikinabit namin. Depende dun sa program ng programmer. Pero lahat yung dumadaan sa DDC. Shout out sa mga, kung meron mang makakanood ng vlog na to, lalong-lalo yung mga taga SM, yung sa Acre na siyang nagme-maintenance ng filter ng mga AHU, at sa Camos na siyang talagang gumagawa ng ducting sa mga SM. Shout out sa inyo. Yung mga dati kong nakasama, dati kasi akong Tropical Focus Philippines at technician ng SM. Bali sa control kami. Pati yung mapapansin nyo sa SM sa garahe, meron siyang parang jet pan. Nakaano rin po yan, mga ka-electrician. Nandun rin yan nakasama sa control. Doon rin yan meron siyang na pagka mainit, pagbato nung doon sa sensor, doon sa control, sa normally open, kaya aandar siya. Tapos pag na-reach niya naman yung tamang papalo naman yung control sa normally close, kaya hihinto. Parang ganon din sa motor ng AHU, normally open, normally close. Shout out sa mga magagaling sa control. Hanga ako sa inyo, at alam ko kung gaano kahirap ang mag-terminate ng control, lalo sa automation. Kasi dati ang pinakapaborito ko talaga noon nung mga panahon na nasa SM ako, yung MOA. Kasi napakaganda sa MOA. Bukod rito sa kasi halos lahat naman ng SM napuntahan namin
Kasi yan talagang ano ng Tropical Focus, kasi si Tropical Focus ay consultant ni SM, yung may-ari ng Tropical. Swerte ko kasi nakapasok ako ng Tropical na hindi ako graduate ng 4 years course. Pero sa totoo lang mga ka-electrician, walang pumapasok na technician sa Tropical Focus na hindi graduate ng 4 years course. Naging kasama ko dun, Boss Dennis ang ECE engineer, graduate ng TIP, at si Alan Mauricio na napakagaling sa electrical na sa di malamang dahilan nasira lang. Naging ano siya ng NAIA, naging maintenance siya ng NAIA. Hindi ko alam kung nandun pa siya ngayon. Shout out sa iyo, Brad. Huli kami nagkasama noon sa SM Fairview. Sa lahat-lahat kung nakasama ko nung panahon na yun, shout out sa inyo. Pati yung mga nakasama naming helper, sila 12 kung tawagin, kasi nga yung daliri niya sa kamay ay sobra, kaya tawagin namin ay 12. 11 pala, 11. Kasi ano siya, pero masipag. Ang naging challenge talaga sa amin noon yung MOA Arena na yan. 1 week before ng event ni Lady Gaga, halos wala kaming tulog. May tumitira sa amin sa araw, merong tumitira sa gabi. Pero kami kasi halos wala kami matinong tulog. At minsan nung parang malapit na yata yung event, doon na kami natulog sa hotel na pinakamalapit sa MOA. Halos kabilang kalsada lang. Hindi ko na maalala kung anong pangalan ng hotel na yun, basta napakataas na building. Doon kami inupan ng management ng Tropical Focus, kasi wala din na kaya. Minsan nga ako naranasan ko makatulog sa ibabaw ng ducting sa sobrang antok. Ikaw ba naman, halos sa linggo halos di ka na natutulog. Ang pakiramdam ko noon pag ako humakbang, parang ang lalim na ng dinadaanan ko sa sobrang puyat. Minsan nagte-terminate ako, nakakatulog na ako, naghihila ako nito, nakakatulog na ako. Minsan nagkikrimp ako nito kasi ang ano nito RJ45, minsan namamali na dahil sobrang antok. Buti na lang meron tayong mga naging kasama na sadyang matulungin at mababait, kaya inalalayan tayo at doon nga tayo na tuto sa control. Although dati tayo marunong, pero pagdating doon mas nahasa pa tayo. Kaya nakakamiss rin yung ganong trabaho na kung saang SM na merong trouble, nandoon kami pinadadala. At yung dati kong grupo, si Boss Dennis, tapos kung sino na lang yung isa namin makasama, kung sinong pwede available, yun nakakasama namin. SM Batangas City, isa rin yan sa memorable sa akin, yung SM Batangas City na yan. Kasi minsan grabe talaga, minsan umuwi kami ng halos 1:00 na ng gabi, samantalang ang sarado ng SM ay 10:00 lang, pero gumagawa kami dyan ng hating gabi kasi open kami mga ka-electrician sa SM. Sarado pa SM, kami gumagawa na 7:00 pa lang ng umaga, kami gumagawa na dyan. Nasa Kisame na kami nyan, mga naggagapang nagwa-wiring na. Pero ang wina-wiring namin puro sa internet, sa data, kasi kailangan namin yun sa control, sa automation. At shout out sa lahat ng mga nakasama ko sa Tropical. Na-miss ko kayo. Kailan kaya ulit tayo magkikita-kita, no? Lalo na si Boss Dennis na nasa Imus lang, Imus Cavite, na di ko alam kung nasan siya ngayon. Sana boss pumapanood naman ito Tapos yung nakasama ko sa Molino, nung sa dati kong pinasukan, sila Jepoy, pumapanood nyo man to. Kumusta na kayo, Brad? Boss RC, dati kong kasama na gumawa sa San Beda College. Nag-wiring kami nung school na bagong tayo. Boss RC na nadestino rin, sa pagkakalam ko nadestino yata ng Cebu sila. Pagka huling sama ko kasi mga electrician sa yun, doon naman sa pinasukan ko na yun sa Bacoor, yun sa Tagala. Ang huling project na iniwanan ko ay yung ginagawa yung Twin Tower ng ABS-CBN sa Bulacan. Doon ako huling sa tindi ng init, di ko kinaya, kaya umuwi ako nun.
Talaga as in, grabe ang init nung tinatayo yung twin tower na yun ng ABS-CBN sa Bulacan. Tapos yung sa Camyas, sa Kamuning, yung school ng ABS-CBN nung hindi pa nagsasara, kami rin yung gumawa nun. Ilang palapag din yun. Shout out sa mga nakasama ko ron. Grabe hirap sa lahat, pero sa lahat ng nakakamiss yung sa SM. Dati ang reklamo ko malamig, kasi kahit sa loob ng Kesame ng SM mga ka-electrician sobra lamig. Ngayon naman reklamo ko mainit. Tao nga naman, hindi marunong makontento. Samantalang yung trabaho ko na yun katutusin napakaganda na, at wala na akong mahahanap na ganun trabaho. Lahat ng pribilehiyo nasa iyo, sa load, sa laundry, sa food allowance, ano pa ba, sa travel expenses, sagot lahat ng kumpanya yun. Uniforme, pantalon, t-shirt, safety shoes, sagot lahat ng tropical yun. Ngayon, sana. Kaya isa yun sa mga namimiss ko sa lahat ng naging trabaho ko. Bukod sa meron kang allowance, yung food allowance mo, yung travel expenses mo, sagot nila. Tapos yung OT na, yung overtime namin na kami na lang nakakaalam. Hindi ko nababanggitin kung ano yun, kasi yung namin kasi centralized. Halimbawa sa Mega Mall ka pumasok, katulad nung nasa Mega Mall kami naka-assign, pwede kasi kami mag-out sa SM Muntinlupa. Tapos yung taga Norte pwedeng mag-out sa SM Fairview. Ganun yun. Sana boss, alam nyo naman yun, barya lang sa inyo yan. Shout out sa inyo. At minsan pa naging masaya ako nung napasok ako ng tropical, kasi marami rin ako natutunan sa electrical dun. At hanggang sa muli, abang-abang na lang sa pagbatak na ito. Naalala ko lang yung sa SM ako, kasi ito talagang ginagawa namin, mag-crimp ng RG45 Scat 5 para sa data. Abang-abang nyo na lang yung paghihila ko na ito doon sa magiging lagayan ng doon sa magiging server na ito sa baba, doon sa power room. Hanggang dito na lang muna, bye bye. Bali dyan sa tubong didus na yan, babagsak yung Cat 5 na wire ng data. Siguro dito ilalagay yung server sa side na to, server ng internet, kasi hindi naman pwede siya dyan, kasi masakit, tatamaan ng takap ng panel. Kaya malamang dito siya sa area na to. Ito na nalagyan na natin ng junction box, yung kable. Ito, etong isa, ito naman nalagyan natin to ng tubo papunta ron, para papatulong tayo, para mahila to. Kasi pag ako lang, nahirapan tayo na ito. Shut out. Naku, nasaan na yung tulo nito? Nawala, bumagsak yata. No, nasaan na? Dito yung kanina, di bale, uulitin ko na lang. Binubutas niya yung tubo kasi babaon sa lupa, para paglagay ng garden ay yung tubig dyan dadaan. Tapos babalutin pa yan ng screen. Ayan yung pambalot niya, oh. Diyan kasi dadaan yung tubig, di ba kuya? Pag binalot yan doon sa garden, bago pala yan yung garden, kailangan nakatanim na yan tubo na yan, para pag nag-delay diyan yung tubig. Pero babalutin yan para yung lupa ay hindi pumasok sa loob. Ayun, meron ng sanampol, butas-butas yan, ibabaw yan sa garden. Yung mga balot na yan ng screen na PVC, lahat yan may butas, pasipsipan ng tubig yung pag sakali nagdilig. Lagay muna tayo ng tubo, mga electrician. Tutubuhan natin yung pag susuksukan para sa internet, sa data. Ito yung dalawang PVC, ilalagay ko to doon. Yan, samaan nyo. Kaso maganda sana kung may taga-video, kaso wala taga-video. Dito tayo papasok ko, para talaga may ulan tong camera na to. Electrician, ay kabit natin yung spotlight dun sa kanto.
Pero hindi natin lalagyan ng bumbilya kasi lalaylay. Dapat may lock na, may extra lock yun kasi plastic lang kasi yung kesame sa labas. Pero papakita ko sa inyo yung naging kinalabasan ng spotlight na nakalagay dun sa kanto nung ano, sa kanto nung bahay nung kesame. Hindi pala pwede yung motor na ano, dalawa lang yung tornilyo. Dapat pala may lock yun. Kailangan ng black screw. Ay, hindi pala kita rito. Doon pala, doon sa kwarto. Yan, eto siya. MLG, oh, yung kulay itim na yan. Spotlight yan, dalawa. Yung isa niya nakaharap sa kalsada sa may gate, tapos yung isa rito sa may driveway. Yan, dito diyan naka ano, yung isa niyan nakatutok sa open na yan, yung isang ilaw no. Yung isa sa gate, yung isa do sa pinaka driveway, doon siya nakatutok. Shout out sa camera na kasi labo ng ano. Ito naman si Nestor, busy sa pagtimpla ng ano, ng pintura, nagbisi-bisi yan kasi nagbabarnish yan. Nestor, ayos ka lang? Tapos ka na magbarnish. Ayan, yung binarnisan niya, hinaguran niya uli itong gabay ng hagdan kasi puro nag-retouch kasi ng pintura, ngayon nagliha. Ito, yung mga puti-puti dumikit dyan, kaya inulit niya, binarnisan niya ulit, okay no. Yan, pero ito kasi mga akyat pa kami gumagawa, medyo ano yan, pero dati nang finish yan, pero ulitin yan kasi may mga uro alikabok. Ayaw ni sir ng ganyan na nagbatik-batik sa alikabok, pero siguro pipinisin niya uli yan pagka wala na talagang akyat panaog, punta dyan sa hagdan na yan. Kasi ulang-una pati yung paa ng pintura ay marumi. Yan, paano hindi magbabakat yan? Tingnan nyo yung paa niya, no? Parang yan, shoutout kay Nestor na mahilig sa yate. Palibasa taga Masbate. Saan ka sa Masbate, Tor? Ha? Aroroy. Sa Aroroy, Masbate. Shoutout sa lahat ng mga taga Aroroy, Masbate. Mga ka-electrician, no, binabalot niya yung PVC-ng binutas-butasan para pasipsipan ng tubig sa garden. Ganyan yung pagbalot niyan para hindi pumasok yung mga lupa sa butas. Ano laki ng butas niyan niya? Para daanan lang talaga ng tubig sa pag nagdidilig sa garden, ano? Para hindi bumaha dun sa ano. At least may yung tubig may nilalabasan papunta sa drainage. Ganyan. So yun ang kaganapan rito sa site, mga ka-electrician. Yung kable na hatakin ko dapat doon sa taas, hindi ko muna hinila. Kasi pinaunan namang pinakabit yung spotlight na hindi ko malagyan ng ilaw kasi mabigat yung ilaw, lalaylay siya. Kailangan ng extra lock kasi yung pinagkapitan natin ay kesame yun, pero plastic siya. Kaya pabibili muna tayo ng black screw para maitornilyo ng husto para hindi siya babagsak. Kasi sayang naman pag kinabit natin yung ilaw mabigat ay baka bumagsak yung ano. Ito yung magiging ilaw ng spotlight, oh. LED siya. Yan, mabigat siya. Kaya kailangan ng extra lock nung ano, nung spotlight na yun. Kakabit lang muna natin pero hindi natin lalagyan ng bumbilya. At hanggang sa muli, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta. Hanggang dito na lang po. Bye bye.